Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo ng class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga subscriber ho na lagi hong nakasuporta sa ating YouTube channel. Sa mga kaibigan ko dito sa YouTube kahit hindi po tayo nagkita-kita. Marami pong salamat sa inyo. Kita-kita na personal ba? Ibig kong sabihin. O maraming pong salamat sa inyong pagtiwala ulit sa aking YouTube channel. Sa inyong pag-suporta na tuwing upload. Nandiyan dyan ho yung mga pangalan niyo sa ating comment section. Sa ating mga bago hong pasok. Although wala hong bagong pasok. Alam niyo kung bakit? Ewan ko ba anong nangyari sa YouTube channel ko na nagkaroon talaga ng hindi ko alam kung dinimulis ba to. Wala. Yung last kong upload wala talagang ano yun, mga 100 plus ang views lang. Pero hindi ako naghahabol sa views lang yun. Sa totoo lang hindi ako naghahabol ng views. Ang hinahabol ko lang dito talaga yung makapagsalita lang ako tungkol ho dito sa nangyayari sa Pilipinas ngayon. At sa lugar ko dyan sa Pilipinas, sa Bohol. O shout out po sa lahat na taga Bohol, na mga Bulanon nga nag-migrate na po sa iba't ibang lugar. Although ang iba po dyan nagiging OFW din, kagaya ko, OFW sa bansa dito sa Spain, dito sa Europe. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa Pilipinas, magandang araw po, magandang umaga. Okay? Yung narinig yung audio na yon na ang pinag-ano nun, sumingaw daw yung kay Claire Castro daw ang busis ho na mapakinggan nyo mamaya. Although sinapawan ko yan ng video na dito sa lugar ko saan ako ngayon, yan yung ilalagay ko ho dyan sa para hindi ho yung kasi may nakalagay kasi sa video na yan na may mga nilalagay-lagay, pero alam nyo kung kaninong boses ho yan, bosisan nyo na lang. Pero ako may kahawig nga si Ate Claire Castro, yung boses na yan na nakipag talo o nagbangayan sa isang bayarang vlogger. Di ko alam kung sinong boses na yan, na vlogger na ho yun na nag-usap sila. Tuloy, nagre-resign yung vlogger na yon at hindi alam nitong si... O ipasok ko muna yung audio na yon. Audio lang mapanoodin nyo ha. Okay. Hindi ka na naman ng dagdag. Puro palpak na naman yung mga vlogger mo. Pasensya na, madam. Ginagawa naman po namin lahat yung mga script na fino-forward sa amin eh. Sinunod naman po namin. Puro nga kayo palpak eh. Puro kayo hingi ng budget, wala naman nangyayari. Ilan ba hawak mo ng class A? Wala po akong hawak na class A. Puro class D lang po. 20 na troll. Sino din yan? Yung grupo po ni Madarahog, kasama sila Rosalinda at taga Bukid. Yan ba yung matandang mukhang gorilla na puro live ang pinagagawa? Yes po, madam. Sila din po yung humihingi ng dagdag sa budget nila weekly. Talagang Hindi na kami magdadagdag. Puro naman walang kwentang ginagawa ng mga yan. At puro kayo kabobohan sa totoo lang. Puro kayo palpak. Ang sakit naman magsalita, madam. Masakit ba? O masakit na ang bulkan? Sa totoo lang, nag-aabono na nga ako sa Wala akong pera. Dahil sa kahingi nito si Madarahog. Wala akong pakialam at problema mo yan. Napakabobo ng mga kinuha mo. Hi. Nagsasawa na rin po ako, madam. Ganito na lang. I resign. Starting today. And remind lang po kita. Record din to pag-uusap natin. Shit. Pinatayan ako. So sa boses pa lang, may kahawig talaga ni Ate Claire Castro. Pero yung vlogger na sinasabi niyang babae, hindi ko mabosisan kung sino yon. Although ang nila doon, pinag-usapan nila doon ay yung si Mima Alicia. Pero hindi ako sure na nasa lang 60% lang yung pagkaano ko na parang hindi talaga siya eh. Although 50-50 pa nga eh. Hindi talaga ang boses niya yung babae na yun. Pero naniniwala ako na yung boses na yon ay mga vlogger na puro Marcos. Kasi ito nga yun eh, yung lumalabas ngayon na itong mga pro Marcos na mga vlogger ay nabayaran. Ako dito, nagngangaw-ngaw ako dito sa aking YouTube channel. Tumatalsik laway ko dito sa aking YouTube channel. Hindi talaga ako magsabi sa inyo na bayaran ako. Dito ako sa ibang bansa dito ako sa malayong lugar. Isa pa,
paano nila iabot yung bayad ko. Halimbawa sa Pilipinas, hindi naman po pwede siguro din yun. Pero hindi ako pwede na sabihin na ngangaw-ngaw ako dito, lumalabas ako dito dahil gusto ko may bayad sa mga galing sa mga Duterte. Although yung mga ano ko dito, para sa kanila ito, yung pinaglaban ko dito. Para na rin sa ating mga kababayan na iba dyan na hindi nakakaintindi, sabihin na naman, kasi meron akong natanggap dati na ako daw ay isang bayaran. Excuse me, hindi ako bayaran. Lumabas lang ako dito sa aking YouTube channel. Nakikita nyo naman kung ano yung mga previous na mga video ko na ina-upload dito sa aking YouTube channel. Mga lugar dito sa ibang lugar, ibang lugar, sa amin, sa probinsya, basta yung mga memories ko ang ina-upload ko noon. Pero ngayon, hindi na ako nag-upload ng mga ganyan. Ito na yung topic ko na dito ako sa DDS supporter ho ako. Sabihin ko DDS supporter. Kaya marami dyan ang nagsabi, hindi daw sila DDS. Pero ako sabihin ko, sa ngayon ha, sa ngayon, hindi pa naman natin alam kung hanggang kailan talaga ang ano natin dito. Kung makita naman ako na hindi naman kaaya-aya dito sa mga Duterte, di simple pupunain din natin. Sa ngayon, solid talaga ako na DDS talaga supporter. Sabihin ko, ay magalit man yung iba dyan na nakapanood dito, hindi magalit na kayo. Wala naman ko pakialam talaga. Alam naman nila na yung mga tinatapik ko dito ay isa talaga akong supporter ng mga Duterte. Although hindi ko nga si BP Sara binoto noong eleksyon na yan noong 2022. Pati si Bongbong hindi din. Kaya lang nangyari to noong 2 years o magti 3 years na. So dito ako sa kanya ngayon sumusuporta sa mga Duterte kasi naawa din naman ako sa kanila talaga nangyari kasi intindihin lang natin yung sitwasyon ngayon ng Tatay Digong dito sa Europe. So balikan natin yung topic na yon, yung controversial. Kung napanood niyo yon, sa palagay ninyo, maniwala kayo sa Clear Castro yan. Sa akin, medyo ako doon. Boses niya eh. At bakit? Ang kanila palang dito talagang may mga trolls sila. Mayroon silang mga, yung sinabi kanina, sino yung Madarahog? Di ba si Madarahog yan? Pro Duterte din yan. Napanood ko yung mga niya sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Napanood ko yan siya. Kaya lang, ba't nadamay yun? Di ko lang masyado na-gets siguro yung pagkaintindi ko lang sa sinabi ni Clear Castro daw. So, ano kaya yun, no? Yung mga sinasabi nila na bayaran talaga. Ang weird talaga kasi itong yung namatay na vlogger na si Mima Alicia ay yung conversation niya na in-upload din sa iba na sa social media, pera ang pinag-uugatan talaga sa kanya. Sa akin lang ha, kung isa sa pinag-uugatan dito ay pera. Pero sa kanyang sa iba diyan na political vlogger siya, hindi ako tumitingin doon sa political vlogger niya. Kahit pa minumura niya, inaanong mga sinasabi sa mga Duterte, pero dito sa mga yan mga sinasabi sa online na in-upload nila na mayroong mga nakasagutan din sa sa mga message. Parang talaga, pera talaga. At nabanggit niya yung sinabi niya kay John Vic Remulla na kahit ayaw niya kay John Vic Remulla, kahit pabayaran siya, ibig sabihin talaga, ito siya, involved ang pera dito sa kanya pagbablog. No, hindi ready sa'yo yung mamamayang Pilipino. Sa basurahan ka mapupunta. Alam ninyo, mga minamahal, kahit nasa ahensya, yang si John Vic Remulla, kahit nasa ahensya yan, sumusuporta yan kay Presidente, ayoko, oo. Bayaran man niya ako sa hindi, ayoko sa kanya, hindi ako kakampi. Wala, ayokong maging baboy ang bansang Pilipinas. Mahalata mo sa pagbablog na hindi natural ang pagbablog mo, na hindi ka lang pumupuna, ang nakikita mo lang ay galit na galit ka, tapos nagmumura ka, halata talaga binabayaran ka. Yung halo bang pang-asar? O marami ho dyan sa mga social media. Hindi lang naman si Alicia Mima ang nakikita ko na ganun ang estilo na mag-vlog na may halong mura, may halong pamamahiya. Ako, sabi ko, ayaw ko nga naman kay Bongbong Marcos, pero hindi ko naman
dumating din sa punto na ganun ang itatapik ko sa kay Bongbong Marcos o sino man dyan. Na ganito lang, magsasalita ako. Oh. Pero yung ganun ang estilo niya, hindi ako ano nito. Hindi ako gagaya sa hindi ko pwede yung gagawin yung ganun. So sumingaw itong si Claire Castro, kung totoo man yan na talagang kontrolado nila ay yung mga sitwasyon ngayon, lalo dyan sa mga social media. Kaya siya, ito si Claire Castro kasi mayroon itong YouTube channel din. Kaya bandayan ninyo, kung napanood niyo ito si Claire Castro, bukod doon sa mga kanyang press briefing, ang tinitira din yan dito mga Duterte din o kaya mga kakampi ng mga Duterte. Yun ang binabanatan niya lagi. Normal kasi kaya nasa administrasyon siya eh. O basta umaatake sa mga Duterte, aatakihin din niya ni Claire Castro. Ito kaya aware siya dito sa pinag-usapan ngayon sa social media, itong conversation nila naka-record, tapos bandang huli pa mayroon pa siyang halong pagmumura. O sabi ko, confirm nga itong mga to, binabayaran talaga sa kanilang mga gawain. Ay, ang dami dyan. Lalo yung mataba dyan. O, banggitin ko na lang kung mandidato ang senador ito. Itong si Mark Gamboa. Nakita ko yan dati. Hindi yan umatake sa mga Duterte. Ang katuwiran niya, kay Isko Moreno siya. Pero dati hindi yan umatake kaya sa mga Duterte. Pero ngayon, noong pagkatapos ng eleksyon, ayun, Bongbong Marcos na ang niya, parang doon na siya kumakampi. Dati sa mga Duterte ho yan eh. Kasabayan niya ni Banat Bay, doon sa kung saan yung mga okasyon, yan si Nino Barsaga, isa rin ho yan na grabe magmura. So kaya pala ang kanila pagmumura, ang kapalit niyan ay pera. So ayun na, confirm natin na itong dahilan dito sa mga kanila ngayon na nalagas ang kanilang mga kasamahan dyan o kasamahan dyan, dahil din sa pera talaga. Kahit pa sinong mga vlogger pala sa mga dito sa mga Marcos, mayroon ako nakita na dyan na 2 yata o 3 na nag-resign na rin sa kay Bongbong Marcos na pagka-vlogger kasi hindi nga nila masikmura itong ginagawa ni Bongbong Marcos, kaya umalis sila. Yung isa nga dyan, napanood ko lang kanina eh, sabi niya hindi niya masikmura nga talaga yung ginagawa ni Bongbong Marcos, kaya umalis na siya. Noon pa daw yun, pagkapanalo ni Bongbong Marcos, pinakita niya pa yon. Nasa inauguration yun sa Manila. Pero itong bandang huli lang, yun na, lumabas na sa grupo na yan. Sabi niya, kapag kayo nandyan sa grupo nga, hindi kayo makakalabas dyan na buhay. Totoo nga siguro, kasi bakit yung isa? Kaya itong nangyari ngayon na conversation nito ni Claire Castro na sumingaw sa social media, sigurado naman ito niya aminin eh. Sabihin niya mga fake news peddlers na naman ang anuhin niya yan. Pero at least ito, makapagkomento tayo dito na itong mga vlogger ni Bongbong Marcos, confirm po na bayaran talaga.